So, hello guys, it's me again. Nagbabalik po si Mima Alicia nyo. Kamusta po mga minamahal? Yeah! Hoy, may panibago tayong pag-uusapan. Alam nyo guys, itong mga dilis na to, grabe talaga no kung magsinungaling sagad sa bones. Talagang palala ng palala. As day goes by, talagang parang may mga saltik, may mga aning-aning na. Masyado na silang napapraning. Parang tila baga nawalan na sila sa kanilang mga katinuan at sa kanilang mga bait. Nangunguna na nga po dyan itong ating frustrated lawyer and former spokesperson na si Akla. Si Pogo Queen. So ngayon, ano yung pakulo nila? Ang sabi po, mayroon daw pong nilalakad ang gobyerno na impeachment plot para kay Sara Duterte. Guys, mga minamahala, kung ako lang din naman yung magdedesisyon, then why not? Hindi ako supporters ni Sara Duterte, ha? Hindi ko sa pinagtatanggol si Sara Duterte, pero yung akin lang naman dito, kasi nanggaling po ito, ha? Itong mga impeachment na sabi-sabi, nanggaling po ito mismo sa loob ng mga diles. Oo, kabilang na nga po dyan sa nag-post si Trixie, si Harry Roque, si Sasot, at madami pa. Si Tio Moreno, pati si Mark Lopez. So, nanggaling po sa kanila yung kuro-kuro na ang next plan, next move daw po ng ating gobyerno ay ipa-impeach itong si Sara Duterte. So, sabi ko, saan naman nila nakuha yung impeachment na kuro-kuro na yun, nasabi-sabi na yun? Kasi mga minamahal, kung ako lang din naman yung magde-decision, then why not? Ipa-impeach na yan. Kung ka-impeach naman talaga. Di ba mga minamahal, why not? Suportado tayo dyan. Alam nyo naman na talagang critics tayo ni Sara Duterte pag mali. Pero pag tama, hindi naman, syempre, suportado natin kapag tama, di ba? So ngayon, hinahanap ko yung grounds. Kasi bago ka magpa-impeach, kailangan meron kang grounds for impeachment. Sa mga hindi po nakakaalam, ha, madaming mga congress po ang nababanas na din. Oo, madami po dyan sa kamara ang banas na talaga kay Sara Duterte. So yung impeachment na yan ay magsisimula yan sa Congress. So, alam nyo naman, madaming banas kay Sara Duterte, di ba? So, kung magkakaroon man ng impeachment, talagang magpo-proceed po yan dahil yung nandyan sa Congress, anti-Sara yan, anti-Duterte. Totoo po yun, mga minamahal. Pero wala naman akong nabalitaan dyan sa loob ng Congress na ipapa-impeach itong si Sara Duterte. Wala naman, nagtanong ako sa aking A1 sources, wala naman daw. So, nagulat ako nung mga kuro-kuro ba ng mga DDS na ipapa-impeach daw si Sara Duterte. Nung ako nagtanong, sabi ko, anong grounds? Kasi, guys hindi sa pagtatanggol kay Sara Duterte, wala pa naman po akong nakikitang ka-impeach. Kasi, hindi naman po siya nagsalita ng inciting to rebellion. Yung, di ba, yung armas, wala namang dahas, wala pa naman po. Nandito pa lamang po si Sara Duterte sa pambabatikos. Wala pa naman akong nakikitang ka-impeach sa kanya. Kasi sino ba yung mga pwedeng ma-impeach? Yung pwede pong ma-impeach, presidente, vice-presidente, yung Supreme Court, diba? Madami pa. Pero kung ipapa-impeach ninyo si Sara Duterte, tatanungin ko, anong grounds? Kasi kahit ako, mga minamahal, hindi ko pa po nakikita kung ano yung magiging possible grounds ng impeachment dito kay Sara Duterte. Kasi wala pa naman po. Kaya dito po natin mapapatunayan na sinungaling sila Harry Roque. Guys, ginawa na po yan nila noon. Tingnan nyo tong post na to, ha. Tingnan nyo to. Ganito ka sinungaling si Harry Roque. Sabi niya dito, my crystal balls. My crystal ball tells me that they have decided to move
against Vice President Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people. Good luck. Tapos pangalawa niya pang post, ang sabi niya dito, bakit naman masyadong nagmamadali na tanggalin si VP? Sino ba talaga ang gustong pumalit? So parang ini-insist na naman nila, it's either si Cheese or si tawag dito, si Romualdez. Kasiraan naman kay Romualdez. Actually mga minamahal, kung talagang ka-impeach itong si Sara Duterte, dapat noon pa yun eh. Yung sa issue ng graft and corruption, 'di ba sa 125 million confidential funds? Dapat noon pa yun. Kaso, medyo malabo kasi mga minamahal. Maano din kasi dito si PBBM, 'di ba? Kasi si PBBM yung nag-approve din ng budget. So, hindi din naman papayag yung Congress dyan. So, kaya hindi na impeach ata itong si Sara Duterte kasi yung backlash. Ako nagiging honest lang ako yung backlash kay PBBM. So, pinoprotektahan nga natin si PBBM kasi kung sakali, 'di ba? Iba yung mangyayari sa ating bayan. Pero mga minamahal, in terms of lying, sinungaling po sila. Bakit? Ginawa na nila yun kay Baste eh. O ito tingnan nyo mga minamahal. Ano yung sabi ni Roque dati? Roque reveals alleged impending suspension versus Davao City Mayor Baste Duterte. Guys, nung June 11, sinabi din nila yan na itong si Baste Duterte ay ipapasuspend. Pero ang nangyari, na-suspend ba? Ano yung reason? Bakit ipapasuspend? Yung issue kasi na to guys, yung nag-o-oppose si Baste Duterte sa pamamalakad ng ating gobyerno. Kabilang na nga po guys sa pinatupad niya na war on drugs doon sa Davao na sa 3 araw pa lamang po. 7 agad ang namatay, di ba? So hindi po siya sumusunod sa ordinansa ng ating gobyerno. Doon po siya na-call out. Kaya umugong-ugong ang balita. Galing mismo din to sa mga DDS na itong si Baste Duterte ay ipapasuspend daw po. Tapos ano yung nangyari? Napasuspend ba? Di ba wala naman? Si PBBM nga nung time na yun nasa ibang bansa eh. Pagdating daw po ni PBBM, nalimutan ko na kasi. Basta si PBBM, I think wala yun dito, nasa ibang bansa. Basta something na may ginagawa. And after po ng or di kaya sila Baste yung nandoon sa ibang bansa. Pagbalik daw dito, ipapa-impeach na daw. Parang ganun yun eh. Pero yung punto natin dito, nagsabi sila na ipapa-impeach itong si Baste noong June 11. June 11 to be exact na ipapa-impeach itong si Baste. Pero nangyari ba mga minamahal? Di ba wala naman? So ano ibig sabihin nito? Sinungaling talaga sila. Hukdulan ng mga sinungaling. So itong kanilang mga pinapalakad na Sara Duterte impeach, hindi yan totoo mga minamahal. Pag ako nagsabi na Sara Duterte impeach, may impeach yan kasi ako, nandito tayo sa may mga reliable sources talaga. Diba? Pag sinabi nating rally, may rally talaga. Nagkakatotoo. Pero sila yung mga haka-haka lang, huwag kayo maniwala dyan, sinungaling yan. O, ano sabi nila? Former presidential spokesperson Harry Roque revealed that Davao City Mayor Baste Duterte is allegedly facing an imminent suspension. Roque attributed this Mayor Duterte attendance in rallies opposing the Marcos administration. Yung issue pala dito yung sa mga rally-rally. 'Di ba? Kabilang na nga din doon yung si Hubahib, yung mga nasuspended na governor tapos mayor din doon sa Davao if I'm not mistaken. So ang susunod na daw po doon ay si noon naalala natin 'yan, 'di ba? Na kung saan itong si Hubahib na suspend kasi biruin mo ba naman, ginamit ba naman niya yung yung mga government employee diyan? 'Di ba na hindi naman dapat kasali. Tapos yung isa naman hindi nagpapasweldo. Si Marama ba 'yun? Nakalimutan ko na kasi. 'Di ba? So yung isa hindi nagpapasweldo, kaya siya na suspend. 'Di ba? Tapos itong si Baste na daw yung susunod kasi iniisa-isa daw ng gobyerno itong mga alay nila Duterte. Yung mga taong na-suspend na yun, si Hubahib pati yung isang mayor na yun na-suspend kasi mayroong mga grounds. 'Di ba? 6 month lang naman 'yun.
o mayroong mga grounds. Hindi naman yan isuspend ng dahil lang sa magkaiba kayo ng alyansa. Hindi. Sinuspend sila kasi may grounds. May nakitang mali. Diba? Oh. The former spokesman made claim a video posted on his social media account Thursday. He also linked the impending suspension to the mayor involvement in the Maisog prayer rally in support of the Duterte family. So suspindihin daw po ang ating Mayor Baste. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka, ito ay katotohanan. So hindi daw po ito haka-haka, ito daw po ay katotohanan. Oh, mga minamahal, pasensya na kasi nalobat yung mic ko, nalobat yung ano ko. So gumamit ako ngayon ng yan. So ngayon gumamit po ako ng aking dating mic. So anyway, sabi dito, uulitin ko po, hindi po ito haka-haka, ito ay katotohanan. Now, kung katotohanan ito, bakit up to this moment, hindi pa rin nai-impeach, I mean, hindi pa din nasususpend as a Davao City Mayor, itong si Baste. Oh, di ba? Sinungaling. Oh, Roque pointed that the recent suspension of Cebu Mayor Mike Grama and Davao del Norte Governor Edwin Hubahib as evidence of impending action against Duterte. Sa mga hindi nakakaalam, itong si Hubahib, misuse of power po ang nangyari dito. Misuse of power, inabuso po ang kanyang kapangyarihan. Ito namang si Mike Grama na-suspend kasi hindi nagpapasweldo ng kanyang mga trabahante. So ngayon, hindi siya nagpapasweldo, nagkaroon, nakitaan ng grounds for impeachment. So ang nangyari, suspension pala. Nagkaroon ng grounds for suspension. Kaya nasuspinde. Malinaw ba mga minamahal? Oh, Flimmius' ground, tingnan nyo itong si Mike Grama. Ang ground daw ay dahil hindi pinapasweldo ang 2 tauhan. Hindi naman siya nagre-release ng pondo dahil siya ay mayor. Itong si governor ng Davao del Norte dahil binawi ang pinahiram. Hindi po yung totoo mga minamahal. Itong si Hubahib, ang nangyari po dito, misuse of power. Ang nangyari po sa kanya, inagrabyado niya ang kanyang kapangyarihan to the point na yung mga pinapa-attend niya sa mga rally-rally ay mga government employee. Oh, moreover, according to Harry Roque, another potential reason for the suspension of Mayor Duterte questioning of the dismissal of 30 Davao police officers. These officers were under investigation following a serious drug-related death in March 30 amid Mayor intensified anti-drug campaign. So, kung ang mga pulis ay tinanggal sa kanilang mga pwesto dahil sa pagsunod nila na yon, syempre logical na isipin na yon na nag-uutos ay masususpinde sa panahon na ang dami nilang sinuspinde on the most frivolous grounds. Meanwhile, Interior Secretary Benhur Abalos denied existence of suspension order against Mayor Duterte. The Malacanang has yet to comment on the matter. So, meaning to say, sinungaling po talaga itong mga putang inang to. Bakit? Kung sinabi ni Harry Roque na sususpindihin na yan, may grounds na. Dapat matagal nang nasuspinde. Kinabukasan, right after na nagsalita ka. Pero up to this moment, June, July, August, si September na din next month, nasuspend ba? Na-impeach ba? Wala naman, di ba? So, sinungaling talaga sila. So, ano na naman kaya itong kanilang mga bagong pakulo? Di ba? Nakakaloka nga mga minamahal. May nag-chat sa akin. Wait lang mga minamahal ha. Ayan. Di ba? See? Kung hindi kayo sinungaling, dapat si Baste nasuspindi na. Hindi naman nasuspindi. So, sinungaling kayo. So, ito sa impeachment ninyo, na plot twist ninyo, hindi din yan totoo. Kasi kahit nga din ako guys kung ako lang yung tatanungin, pabor ako, por pabor, na ma-impeach si Sara Duterte. Pero, kahit kami din, naghanap din kami ng grounds. Naghanap kami ng grounds for impeachment dito kay Sara Duterte. Naghanap kami ng grounds. Kung wala namang grounds, bakit natin ipapa-impeach? Diba? Naghanap tayo ng grounds kahit ako gusto kong ma-impeach si Sara. Pero dahil wala pa nga tayong mahanap na grounds and violation, so mananatili muna tayong tahimik. Diba? Ganun lang.
Huwag tayong, hindi na, kaya yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal, wala pong ginagawang panggigipit ang gobyerno. Sila po talaga ang nanggigipit itong mga dilis na to. Dahil sandamakmak ang fake news, sandamakmak yung rally, sandamakmak yung kanilang mga pinagkakakalat na mga maling istorya. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan, mga ano yan, mga tukmul yung mga taong yan, yung mga dilis na yan. Oh, anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.